Ang mga light tanks ng Philippine Army, pinaplano pa nga pong dagdagan ngayong Re-Horizon 3. Ito nga po mga idol, ang pinakamodernong kagamitan ng Philippine Army sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Mga idol, dahil aprobado na nga po ang 2 trilyong pondo para sa AFP Modernization Program, ay marami nga po mga proyekto ang posibleng makasama dito. Isa na nga po dyan mga idol ay ang Additional Acquisition Project para sa mga light tanks ng Philippine Army. Sa kasalukuyan ay meron nga pong 28 units na binili ang Pilipinas na mga bago, moderno at malalakas na mga light tanks para sa Philippine Army mula sa Israel. Ito nga po mga idol ay ang Sabra light tank. Ito nga po ay isang uri ng light tank o tank destroyer na dinisenyo at ginawa ng Elbit Systems. Ang tangking ito mga idol ay may 2 variant. Ang una nga po ay nakabase sa ASCOD 2 platform, habang isa pa ay nakabase naman sa Pandor 2 platform. Ang Sabra light tank mga idol ay isang truck o wheeled light tank na minamanufacture ng Elbit Systems, isang defense manufacturing company na nakabase sa Israel. Ito nga po ay dinisenyo upang kumomplement sa fleet ng mga armored fighting vehicles na ino-operate ng armed forces sa buong mundo. Ang truck light tank configuration mga idol ay nakabase sa truck ASCOD 2 platform. Ito nga po ay minamanufacture ng Spanish armored vehicles manufacturer na General Dynamics European Land Systems. Ito nga po ay parte ng American Aerospace and Defense Company na General Dynamics. Ang Elbit System mga idol ay nakatanggap ng 3-year contract na nagkakalaga ng $172 million upang mag-supply ng mga Sabra light tanks sa Philippine Army. Habang ang wheeled light tank configuration naman na nakabase sa 8x8 wheeled Pandor 2 platform ay sinusupply ng Czech military vehicles exporter na Excalibur Army. Ang tangking ito mga idol ay may bigat na 30 tons, may haba nga po itong 7.6 meters, width na 3.4 meters at height na 3.6 meters. Ang armor nito mga idol ay Stanag 4569 level 4 ballistic protection. Ang main armament nito ay isang 105mm Elbit Systems Land 105mm rifled gun. Secondary armament naman nga po nito mga idol, ang FN-MAG 7.62x51mm NATO. Ito nga po ay may diesel engine na nagpo-produce ng 720 horsepower. Para naman sa suspension, ito nga po ay meron torsion bar at may rotary dampers model AR01 at AR02. Ito naman nga po ay may maximum speed na 72 km/h. Ang Elbit Systems mga idol ang nanalo sa light tank acquisition project ng Philippine Army. Ang original na plano nga po ng Philippine Army ay nananawagan para sa fleet ng 144 units na mga light tanks o tank destroyers. Ngunit sa kasalukuyan mga idol ay kukonting units lamang ang nabili ng ating bansa dahil limitado lamang ang pondo nito. Ang mga binili nga po ng Pilipinas mula sa Elbit Systems ay ang 18 truck light tanks na nakabase sa ASCOD 2 platform, isang command vehicle, isang recovery vehicle at 10 wheeled light tanks na nakabase sa Pandor 2 platform. Kaya't ngayon nga po mga idol na meron ng malaking pondo ang AFP para sa modernization program ay marami nga po nagsasabi na dapat nang dagdagan ang mga biniling light tanks ng Pilipinas para sa Philippine Army. Dapat nga pong sundin ang requirement ng Philippine Army mga idol kung saan nananawagan sila sa mahigit 100 units ng mga light tanks. Sa kakonting units na binili ng Pilipinas mga idol ay hindi pa nga po ito sasapat para sa buong bansa at siguradong malayong malayo pa nga po ito sa tinatarget ng Philippine Army na mga bilang ng mga tangke. Dapat na nga rin pong iretiro ang mga lumang tangke ng ating bansa dahil matagal na ito nagsiservisyo sa Pilipinas at mahal na rin ang maintenance cost nito. Kaya't mas makakabuti pa nga po para sa ating bansa na bumili na lamang ng mga moderno, makabago at malalakas na mga tangke. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!